Napapaminor at kung minsan napapatigil sa pagmamaneho ang 48 anyos na taxi driver na si Tatay Marlon tuwing nakakakita ito ng mga kableng nakalaylay sa daan. Ang mga ito kung minsan hindi nakikita lalo na tuwing gabi. Tigil na lang muna pag ganun. Tapos silong, hanap ng mga magandang pwesto. Kaya maganda raw sana kung ilalagay sa underground ang mga ito. Okay naman sir, mas maayos na yung ganun kaysa yung mga nakaganyan lang na nakalawit. Tsaka iwas disgrasya rin po naman yun, ma'am. Ganito rin ang pananaw ng residenteng si Aling Mirna. Maituturing raw kasing eyesore ang mga kableng nakalaylay. Bagamat sang-ayon ito sa panukalang underground cable, tila hindi ito kumpiyansang maipapatupad ang panukala. Wala na pong mababagsakan ng sanga ng puno kung nasa ilalim ng lupa. No? Pero matagal pa yata yan. Ganun, sa hirap ba naman? Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nagsimula na ang paglilipat ng ilang linya ng telecommunication sa underground cable system. Hinihikayat din ng pamahalang lungsod ang Bineco at iba pang telecommunications na ikonsidera sa kanilang operasyon ang paglalagay ng underground cable. Noong nakaraang taon lang, inihayag ng Sangguniang Panlungsod ang suporta dito sa ilalim ng Resolution No. 735 Series of 2023. Habang hindi pa tapos ang proyekto, ang magagawa muna sa ngayon ng pamahalang lungsod ay ang maigting na pagbabantay lalo na sa mga barangay na may pinakamaraming reklamo tungkol dito. Target ng pamahalang lungsod ng Baguio na maalis ang mga malaspageting kable na anila hindi lamang masakit sa mata kundi delikado na rin para sa mga motorista. Laki-laki lang na ng improvement natin dyan sa dangling wires. Kung makita mo talaga, hundreds of kilometers na yun natanggal. Ang laki na ng improvement dyan. If you have compare it to 2019, ang laki na. Ang bilis. Katuwang ng pamahalang lungsod sa paglilinis at pagmomonitor dito ang Public Order and Safety Division. Just to let the public know, there's also a Viber group created by the mayor kung saan nandun lahat yung mga telco companies at saka Beneco para ma-address yung mga ganitong concerns. And we could see that they're also trying their best. Tiniyak naman ng pamahalang lungsod ang agarang aksyon para tugunan ang mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.